13 years na siya kay Lord. Pero mula nung tumanggap siya kay Lord, year 2000, hindi pa ho niya natapos ang banal na kasulatan sa pagbabasa. Sino sa inyo na natapos na niyang basahin ng Biblia? Halos ano lang yan, ilan-ilan lang mo yan, pwede mag-pass yan. Yung New Testament, baka hindi pa nga natapos eh. So, isa yan challenge. Isa sa challenge yan, nakakapilo natin, this year 2013, ito pong buwan ng April, pagpasok ko nito, ibababa ko sa atin itong challenge, 90 days challenge. Sa loob ng 90 araw, mga kapatid, hahamunin mo ang sarili mo. Dati mong hindi ginagawa, gagawin mo. Dati hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi naman ugali mo yan na magbasa ng Biblia kahit born again ka na o nakakilala ka kay Lord. This time, within 90 days challenge, ikaw ngayon ay magbabasa ng Bible. Kanya-kanyang level mo yan. Kung ikaw ay bagong mananampalataya, merong babasahin na kaukulang mga salita para sa iyo. Kung ikaw naman ay matanda ng mananampalataya o sabihin natin matagal ka ng believer, talaga naman dapat bagong tipad, matapos mo within 90 days challenge. Yung mga leader naman, talagang yan, buong banal na kasulatan within 90 days challenge, kanya mong babasahin mo yan. So yan ang pinakita ko sa inyo. So lahat ng ito ay tumatakbo lang mo sa isang naisip ng Diyos, mga kapatid. Ang nais mo ng Diyos sa atin, tayo ay maging isang malago at mabungang mananampalataya. Amen po ba? Kayo ba gusto nyo maging mabunga at malagong mananampalataya? Alam nyo ho, inihahanda na tayo ni Lord. Inihahanda na tayo ni Lord. Na kapag tayo ay umalis dito, dalhin niya tayo sa kalangitan, siyempre, ang dadalhin niya doon, yung mga malago at mabungang mananampalataya. Yung hindi ho nagko-compromise sa mundo. Yung po bang nakasalampa. Hindi ho pwedeng iangat ng Diyos dito sa lupa at dalhin ho doon sa lugar ng kalangitan ang isang taong 50-50 ang kanyang paniniwala. 50 sa mundo, 50 kay Kristo. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan, kung ikaw ay believer, kailangan 100% ka para kay Jesus. Amen po ba? So, yan ho ang layunin. Bakit ito, meron po tayong 90 days challenge. At ibang mga detalye nito, papaliwanag sa inyo ng inyong mga cell leader kapag kayo ay nasa cell group. So, puntahan ulit natin ang ating pong aklat. Aklat ng Awit, kabanatang 72, talatahong 12 hanggang talata 15. So, itong talatang 12, bibigyan ko natin ng tino dito. Ang sabi ko sa talata 12, katulad ng palma, ang taong matuwid, katatagya ang buhay, parang puno ng sedro sa kahoy ng Libano. Tingnan natin, no? Okay, verse 12, katulad ho ng palma, ang taong matuwid, katatagya ang buhay, parang mga sedro kahoy sa Libano, lalagong mainam. So ito ho ang paksaho natin ngayong pong araw na ito ay tungkol sa tinatawag natin grow in our personal life. Grow in our personal life. Sa Tagalog, tinawag ko natin ang paglabong personal. Ang paglabong personal. Sabihin nga ho natin ang paglabong personal. Yan. Personal growth o personal growth in our personal life or paglabong personal. Alam niyo ba itong salita ng Diyos dito sa aklat ng mga awit, kabanatang 72, talatang 12, meron dalawang tinatawag ko tayong klase ng halaman na binanggit mo dito upang ilarawan ito at ihalin tulad sa buhay ng isang mabunga o malagong Kristiyano o mananampalataya. Ang sabi ko dyan, tulad ng palma, ang taong matuwid katatagya ang buhay. So, ginamit ito ang puno ng palma. Sino sa inyo nakakita na ng puno ng palma? Yung palm tree. O, puno ng palma. Ito ang puno ng palma, ito yung ginamit nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Yung mga sanga ho nito
na may mga dahon-dahon, ginamit po yan upang salubungin si Jesus. At yung iba, nilatag naman po doon sa lansangan na daraanan ng Panginoon. Yung kanilang mga balabal, inubad nila, inilatag din po doon sa mga daan upang daanan mo ng Panginoon na nakasakay sa isang bisirong asno. At yun po yung sineselebrate sa ating bansa, yung traditional celebration mo natin. Every, Holy Week, parang bago pumasok ang Holy Week, meron mo tayong tinatawag na palaspasan. Amen? Yung palaspasan na nakakaugalian na tayo ay magkagalaw ng dahon mo ng mga upo o ano-ano mo yan na ginawa na mo at yan mo ay dadalhin mo sa isang simbahan, bibindisyonan yan at yan mo ay itatabi mo yan sa loob ng isang taon. No? Tatabi mo yan. At naniniwala ka na iyan ay meron pong power na ikaw din mo ay protektahan, ikaw mo ay ingatan. Yun mo yung ating mong tradisyon na paniniwala, tradisyonal na paniniwala sa selebrasyon na yan. Pero ang totoo, nang pumasok si Jesus doon sa lungsod ng Jerusalem, ang ibig sabihin mo nito, si Jesus ay mamamatay para sa iyong kasalanan at para sa aking kasalanan. Kaya nga si Pedro tumutol, di ba? Hindi pwedeng mangyari sa iyo yan, guro. Sabi niya sa si Pedro, Satanas, lumayas ka, hindi sa Diyos ang sinasabi mo. Kasi nga hindi pwedeng tutulan o hindi pwedeng pigilin ang pagkamatay ng Panginoon. Kailangan siyang mamatay upang maganap niya yung misyon ng pagliligtas sa buong sanlibutan. Kaya nang pumasok po siya doon, yun na ho ang katapusan ng kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Pagpasok niya na Jerusalem, sabi, matagumpay na pagpasok sa Jerusalem ng ating Panginoon, ininatago yung mga sanga ng palma, sinalubong naman siya ng iba, winawagayway, nang sinasabi, Hosanna in the highest. Purihin ang pangalan ng Panginoon, ang kataas-taasan. Yan ho ang ibig sabihin, Hosanna in the highest. Pinupuri nila ang Diyos. So mga kapatid, ito hong palma, hindi ho ito yung literal, nakukuha ko tayo ng sanga at ng dahon at tayo sama-samang magpuri sa Diyos. Hindi ho yan. At hindi ho rin yan gagawin lang taon-taon. Hindi ho. Ang pagbibigay ng papuri sa Diyos, ito ho ay magpakailanman. Hindi every year, hindi ho every week, kundi habang nabubuhay ka, kailangan purihin mo ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nasabi rito, ang taong matwid, katulad ng palma, ay tatatag yaong kanyang buhay. Alam niyo yung salitang ang palma ho, sumisimbolo sa isang matatag na punong kahoy. Matatago yan. Pag sinabing palm tree, ang agad na isip, ito ay isang matibay, matatag na puno. Kaya nga yung pagpapuri para sa Panginoon, kailangan na-establish yun yan. Ang papuri para sa Panginoon ay dapat naitatag sa puso ng sinuman. Hindi ho dahil meron ka lang kapapala, kaya pupurihin mo si Lord. Hindi dahil may patotoo ka, kaya ka nagpapasalamat kay Lord. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, ano man ang sitwasyon na nakakaharap po natin, still, pupurihin natin at sasambahin natin ang ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga muna po natin ng Panginoon. Ang sabi natin, at tulad ng palma, ang taong matwid, tatatag yaong buhay. Tatatag yaong buhay. Ang salitang tatatag, ito ang sumisimbolo sa palma. Kailangan matatag ka. Alam niyo yung taong matwid, ano man ang nangyayari dyan, hindi mo kayang itumbayan. Hello? Kapag matuwid ang isang tao, sabi nga, you cannot put a good man down. No? Yung daw isang mabuting tao, yung isang matwid na tao, hindi mo kayang ibagsak. O hindi mo kayang ibagsak yan. Kahit na anong sabihin mo dyan, hindi ka papansinin niya kasi alam niya, hindi naman totoo sinasabi mo. Kung totoo man ang sinasabi mo, wala siyang pakialam. Siya po ay maniniwala, magtitiwala lang sa Diyos na kanyang sinasampalatayan. Yan yung matutuwid eh.
Kaya nga, ang katumbas daw nito ay yung mga skyscraper, yung matataas na building, na nando ka sa tuktok, pag tumingin ka sa kalsada, halos wala ka nang makita. No? Ganun ho ang puno ng sedro. The highest and the strongest tree. Yan ho ang puno ng sedro. Imagine niyo ang buhay niyo itutulad sa sedro. Diba? The highest and the strongest tree. Kaya nga yung ginamit sa pagtatayo ng templo ni Haring Solomon, mga puno ng sedro ho yan. Nagpaputol ho ang reyna ng Seba ng mga puno ng sedro at isinakay sa barko, idiniliber ho sa Jerusalem. Kasi yun yung matitibay na puno yun. Kailangan ho, yun naman ginagamit sa pagtatayo ng mga templo nung unang panahon. So tayo, mga kapatid, ang buhay natin, inahalimbawa rin ho yan, inahalintulad sa puno ng sedro. Ano ang ibig sabihin ng puno ng sedro? Highest and strongest. The tallest and strongest. Ibig sabihin, mataas. Alam niyo, pag mataas, ang ibig sabihin niyan, ano ka? Nasa kalagayan kang hindi ka ho kawawa. Yun ang ibig sabihin ng mataas. Pag sinabing ikaw ay itinaas ng Panginoon, ibig sabihin, inangat ka niya mula doon sa kalagayang kawawa o hindi magandang kalagayan, binigyan ka niya ng napakagandang kalagayan. Highest ka na ngayon. Promoted ka. Pag sinabing strongest naman, alam din natin yan. Ikaw po ay matatag, matibay. Hindi ka ho magagapi ng anumang mga pagsubok. Anumang hangin na malalakas ang dumaan sa'yo, mananatili kang nakatayo, nakatanim. Kasi matatag ka at malakas ka. Hindi ka pwedeng itumba ng mga hangin, ng mga bagyo, kahit ano pa yan. Hindi ho pwedeng makagapi ho sa'yo. Ang ibig sabihin, you are the strongest tree. At yan ho inahalintulad ang isang tao kapag dumating ho siya doon sa tinatawag nating personal growth. Sabihin nga natin, personal growth. Okay, i-plus natin dito yung ating pong outline dito. Isang tao na lumago sa kanyang personal na buhay. Tingnan ho natin. Ang sabi ho, paano ba lalago ka sa iyong personal na buhay? How to grow in our personal life? Wala pa. Paano ka lalago sa iyong personal na buhay? Yung mabagal nating operator. Okay, dito na lang ho. Basahin ko na lang, makinig kayo. Okay, dito. Paano po ba lalago sa ating personal na buhay? Nahin natin, number 1, ang paglago ho ng isang tao sa kanyang personal na buhay, ito'y nangangailangan ng tulong ng iba. Ulitin ko ho. We cannot grow without the help of others. Kailangan natin ang tulong ng iba. Sabi, ang personal growth o ang paglagong espiritual o paglago mo sa buhay mo, sa sarili mo, ay nangangailangan ng tulong ng iba. Kailangan mo ang tulong ng iyong cell leader. Kailangan mo ang tulong ng iyong kapwa mananampalataya. Kailangan mo ang tulong ng pastor. Ang personal growth ay hindi pwedeng mangyari sa isang tao na wala hong pakikisalamuha sa kapwa mananampalataya. Kung nag-iisa ka lang, i-isolate mo sarili mo, nandun ka lang sa bahay, okay, pastor, nanonood naman akong television, meron din hong gawain. Pag nagpupuri sila, nagpupuri din ako. Pag nagpe-pray sila, nagpe-pray din naman ako. Hindi ho dinisenyo ng Diyos, ganun eh. Dinisenyo ho ng Diyos, even yung mga early Christian, i-design ng Diyos na sila'y nakakatipon sa templo at sa kanilang tahanan araw-araw. Ang tindi nga ho ng early Christian, everyday everyday ang kanilang fellowship, everyday ang kanilang mga activities. Sabing ganon, sila ay nagsasalo-salong masayang kalooban, nagpupuri sa Diyos, at kinalulugdan ho sila ng lahat ng tao. At sabi ho doon, lumago sila. Sabi, dinaragdag ng Panginoon ang mga naliligtas sa kanila araw-araw. So we need others para sa ating paglago.
hindi pwedeng lumago ang isang mananampalataya kung wala ang tulong ng iba. Kailangan mo ang tulong ng iba. Tingnan niyo ho yung isang punong kahoy. Pag itinanim mo ang isang puno, siya ho ba'y lalago na lang biglaan? O kailangan ho niya ng tagapag-alaga? Di ba? Nangangailangan siya ng tagapag-alaga. Kailangan ho niya ang isang tao, magdidilig muna sa kanya sa pasimula. Hindi pwedeng lumago na lang ho siya ng kusa doon. O kung siya ho ay natanim pa rin ho, na wala naman tagapag-alaga, ligaw ho yung punong ito, still meron pa rin hong tubig na umaagos sa kanya. Kung siya ay natanim doon sa tabi ng kanal o tabi ng takbuhan ng tubig, yung tubig na yon na ibinubuhos ng mga tao ron na ginagamit nila, dumadaloy doon, still kailangan pa rin ang tulong ng iba. Kailangan mo ang tulong ng sikat ng araw, ang hangin, lahat po yan ay mga elemento sa paglago ng isang punong kahoy. So we need the help of others for our personal growth. Hindi ikaw po lalago na lang ng, automatic, no? Basta ako, yung lalago ako, no? Hindi pwedeng mangyari kung wala ka hong pakikisalamuha. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang mga pagdalo sa ating mga pagtitipon, sapagkat kinakailangan magpalakasan kayo sa isa't isa. Lalo ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So we need each other, no? Kailangan ko kayo, kailangan nyo ako, kailangan mo yung katabi mong yan. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan mo natin ang pagtitipon para mangalaga sa ating pagtitiwala o pananalig sa Diyos. So ang personal growth ay mahalaga kapag ka may tumutulong sa'yo. No? Lalo na sa cell grouping, pinapaalalahanan ka. Hindi ka pwedeng lumago kung wala ka napapagtanungan o walang nagpapaalala sa'yo. Yung nagre-remind po ba, no, kapatid, hindi ka na yata nagdi-devotion, no, kapatid, kumusta na? Ano ba nangyayari sa buhay mo? Ganito, ganyan. Yung namang ayaw hong makinig sa ganyan, talagang hindi lalago yan. No, tingnan nyo yung mga ayaw ng makinig, ayaw nang dumalo sa cell group, ayaw na hong makinig kay pastor, ayaw na makinig sa cell leader, nagsarili na ho siya. Sinabi na niya, ayoko nang dumalo. Nakakatisod lang doon. Yan, yung mga ganyan hong mga utak, alam nyo nangyayari dyan? Pinaglalaroan na ng demonyo ng kasalanan. Ang kasalanan na ho, naghahari sa buhay nila. Hindi na ho sila lalago. Bakit to? Sinabi nila, I don't need the help of others. No? Hindi ko na kailangan ang tulong ng iba. Pagka sinabi mong hindi mo na kailangan ang tulong ng church, ang tulong ng cell leader, ang tulong ho ng ibang kapwa mananampalataya, kapag in-isolate mo sarili mo, hindi ka nalalago. Alam nyo ho, mangyayari sa'yo, pabagsak, pabagsak, pabagsak. At hindi yun dinisenyo ng Diyos sa atin. Gusto ng Panginoon tayo lumago sa personal na buhay natin. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kailangan natin ang tulong ng iba, Sarah, sa ating paglago. Pangalawa ho, dito sa number 2, kailangan natin, ang paglago daw ay mangyayari kapag ito ay pinaghandaan. Personal growth is not an accident. It is unintentional. Ang paglago sa ating personal na buhay ay mangyayari kapag ating pinaghandaan o kaya sinadya, mga kapatid. Personal growth is not an accident. It is unintentional. Sabihin nyo, intentional ang paglago. Intentional. Sinasadya. Mga kapatid, hindi ka lalago sa buhay mo bilang isang mananampalataya kung hindi mo pinaghahandaan niya, kung hindi mo sasadyain yan. Kaya kung gusto mong lumago, ay dadalo nga ako ng soaking prayer, kailangan lumago ako sa pananampalataya ko eh. Kung gusto mong lumago, paghahandaan mo yung mga cell group ninyo, nung araw ng cell group nyo, ipiprepare mo talaga sarili mo. Darating na yung oras pala namin, cell group namin, ganito, alas 3. 2:45, nandun ka na sa lugar ng cell group nyo. Kung saan yung lugar, yung venue, alam mo na yon, hindi ka na kailangan i-text pa ng cell leader mo. Ikaw na, sinasadya mo na, hinagahandaan mo na ang mga bagay na pwedeng magdala sa'yo sa paglago. Kaya marami yung hindi lumalago, ganyan eh.
Kinakailang i-text pa. Pagka hindi na i-text, hindi naman ako text ng aking leader eh. Hindi naman ako. Di ba pagka nagsi-cell group kayo, announcement, merong instruction, o sa next meeting natin, doon tayo kay la sister ganito. Sasabihin naman ng cell leader kung saan ang next meeting. Kung mananatili kayo doon sa lugar na yon, regular yung meeting ninyo doon sa lugar na yon, alam mo rin, doon lagi sa lugar na yon nangyayari ang cell group meeting ninyo. Hindi na kailangan i-text ka pa ng iyong leader, o kaya naman kung ikaw ay leader naman, hindi ka na kailangan i-text pa ng iyong pastor. Yung iba naghihintay pa, hindi naman ako tinetext ni pastor eh. Bakit hindi mo sadyain na pakialaman ang mga schedule? Kung isa kang leader at ikaw ay gusto mong lumago, sadyain mo na. Huwag mo nang pahintayin pang i-text ka pa ni pastor. Leader ka, pakialaman mo na. Ano ba mga gawain sa church? Ano ba mga ano? Ang problema, pag leader ka, lagi kang wala sa mga gawain, wala ka nang alam. Wala ka nang alam. No? Wala ka nang alam ng nangyayari. Hindi mo na alam mga nangyayari sa church. Bakit to? Panay kang absent eh. Alam niyo ba si Judas? Ganun siya. Laging absent. Kaya nga doon sa 12 disciple, itong si Judas talaga hindi lumago eh. Hindi ho nag-grow ang personal life ho niya. Lagi na lang may kontra sa isip niya. Lagi na lang mayroon pong pag-aalinlangan sa isip po niya. Kaya ano nangyari sa kanya? No? Ibinenta niya si Jesus. Ibinenta ho niya. Itinakwil ho niya at kanya hong pinakialaman ng sarili niyang buhay. So ito hong pangalawa, ang paglagong personal ay nangangailangan ng paghahanda. Kailangan sadyain mo. Hindi ho aksidente. Hindi pwedeng aksidente ho yan. Ang sabi ho dito, wag ho tayong umasa sa tsamba. Sabihin nyo nga, tsamba. Yan. Ano ba yung tsamba? Ala tsamba, ang ibig sabihin, walang kasiguruhan, di ba? Bahala na. Ano rin yan? Baka sakali, ang Diyos pagpalain ako. Yan. Hindi ho ganun eh. Alam niyo ho ba ang Diyos, nagbigay ng instruction para masunod natin at yung pagpapala mangyari sa buhay natin. Tama po ba? Di ba ang Diyos naglagay ho siya ng mga instruction para sundin natin yung instruction na yon, at yung instruction na yon kapag sinunod mo, ang blessing ng Panginoon ay darating sa buhay mo. Hindi pwedeng alatsamba. Hindi ka nananalangin, tapos sabihin mo, be-bless naman ako ni Lord. Hindi ako pababayaan ni Lord. Mabuti ang Diyos. Mabait ang Diyos. Ibe-bless ako niyan. Hindi ka nagpe-pray. Para kang si Juan Tamad, nakaabang doon sa bayabas. Babagsak din yan. Humangin ka na malakas. Hangin, hangin. Lakasan mo para bumagsak. Hindi yo. Kaysa namang umasa ka sa alatsamba, ba't hindi ka umakyat at pitasin mo na? Amen po ba? No? Huwag kang umasa sa alatsamba. No, it is not an accident for us to grow in our personal life. Kailangan ho, intentional. Sadyain ho natin. Kaya nga ho, may mga bagay na ginawa ang Diyos, dinisenyo sa atin pong church para lumago ka eh. Pagharap natin sa Panginoon, wala na tayong masasabi. Inihanda na ng Diyos lahat, inilatag na lahat. Nandyan na ho ang cell group, nandyan ang Sunday service, nandyan ang early morning prayer, nandyan ang devotional life, andyan na ho, mga basic life, mga pangunahin na dapat kasanayan natin, ay nandyan na. Ano ba yung mga basic life po na dapat ho nating ganapin sa buhay natin para lumago tayo? Number 1 ho, yung ating tinatawag na devotional life. Kapag ikaw isang believer, meron kang pagbabasa ng Bible, nagbubulay ka everyday sa banal na kasulatan. Pangalawa ho, ano ho yung pangalawa? Cell group. Kailangan na kayo dumadalo ng cell group. Kabilang kasi isang maliit na grupo, huwag mong pabayaan na bigyan mo ng ibang schedule, tapatan mo ng schedule mo ang cell group meeting nyo. Kapatid, kung ikaw ay talagang gusto lumago, yung cell group ninyo, kung iyan ay Martes, huwag kang aalis ng Martes. Sabihin mo, may cell group pala kami ngayon. Sa ibang araw na lang tayo umalis. Iyan ang isang tao na sinasadya yung kanyang buhay lalago para sa gawain ng Panginoon. Ang iba, kung kailang may cell group, parang sinasadya parang tumatakas sa cell leader. Hindi ka lalago, kapatid. Hindi ka lalago. Kala mo ba yung cell group leader mo mawawalan? Hindi, ikaw buti nga may mga nagsasakripisyong leader
nagsasakripisyo sa inyo, lumalakad papunta sa bahay mo. Kahit na ginagabi sila, pumupunta. Ikaw naman na cell member, wala kang pakialam. Hindi mo alam yung pagpapagod ng cell leader mo. Sinasadya ka na doon, ikaw ayaw mo pang sadyain na lumago ka. Mga kapatid, gusto nyo ho bang lumago, personal life, ang buhay ninyo? Hello? Oh, kung gusto mo, sadyain mo. Intentional. Huwag ho aksidente, huwag ala tsamba ho. Hindi ho ala tsamba yan. Even ang blessing ni Lord, hindi yan ala tsamba. Tingnan nyo yung sabi ni Nanay Rosa kanina. Sabi niya, oy, gayahin nyo to ha. Tingnan nyo siya, no? Gayahin nyo, talagang ganun eh. Nagpe-pray ka ng madaling araw. Everyday ho din niya, pupunta rito yan, early morning prayer. Hindi man everyday, siguro 3 beses sa isang linggo, 4 na beses sa isang linggo. Kaya nga sabi ko, may mga leader tayo dito. Meron akong mga disciple na, meron akong 12 na hindi pwede kay Nanay Rosa eh. Hindi pwedeng itapat kay Nanay Rosa eh. Eh kasi itong matanda na ito, kahit na may edad ng ganyan, darating mo dito ng 5:30 or mag-aalas 6, tapos magpe-pray ng 1 oras. Eh yung primary 12, wala, 1,000 linggo, wala, hindi nakapunta sa church. Kahit 2 beses man lang sana, pakita niya. 3 beses. No, kaya nga, pinupukpok natin yan, yung mga 12 natin, mga kapatid. Yung mga primary 12. No? Kaya nga sabi, kung hindi mo kaya, magtapat ka na. Sabihin mo, ayoko na ho sa primary 12. Mas maganda na ho yun, kaysa naman pinipilit mo, trying hard ka, wala ka namang magawa. No? Mga kapatid, ganun ho yan eh. Sinasadya ang paglago. Hindi ho ito aksidente o alatsamba. Yung blessing ni Lord, ganun din, magpe-pray ka. Pray seriously. Pray with faith. No, manampalataya ka. Tingnan nyo, bahay at lupa, binibigay ng Panginoon. Totoo yan eh. Pagdating nila dito, galing sila ng Manila o ng Cavite. Yung isa-isa sila, nagkaroon ng bahay at lupa. Yung mga anak ni Nanay Rosa. No, nagkaroon ng bahay at lupa yung isa, nagkaroon ng... Lahat na ho sila ngayon pala, may bahay at lupa na. Di ba? Establish ang buhay. Yan ho ang mga mananampalataya na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Ngayon, hindi naman basihan yung financial blessing lang. Siyempre, makita din yung paglago mo bilang isang mananampalataya. Eh nakikita naman natin, nagpe-pray sila. Nagkikibahagi sila sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kung gusto mo lumago, sadyain mo. Huwag hong umasa sa tsamba o bahala na si Lord. Ako'y hindi pababayaan ni Lord. Hindi. Sadyain mo na ikaw ay lumago. Kapag ginawa mo yan, hindi pwedeng hindi ka lumago. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen? Amen. Number 3 ho. Pangatlo, tingnan ho natin yung pangatlo. Dito sa pangatlo, sabi ho rito, ang tamang lugar o kapaligiran ay kailangan sa personal na paglago. Ang tawag ho natin dito, right atmosphere is crucial and important for our personal growth. Ang tamang lugar o kapaligiran ay kailangan o mahalaga sa paglago. Right atmosphere. Ano ba ibig sabihin nitong tamang lugar o tamang kapaligiran? Lagi nating naririnig yung salitang, ang isda ay hindi ho pwedeng mabuhay at siya'y lumago bilang isang isda kapag inilagay mo sa lupa. Tama po ba? Saan ho ang kanyang lugar? Sa tubig. Sa tubig ho, doon siya ay mabubuhay, doon siya lalago. Mga kapatid, yun ang tamang atmosphere niya. Yun ang tama ho niyang lugar o kapaligiran. Ganon din ang mga ibon sa himpapawid ho yan. Hindi pwedeng kulungin mo lang na basta ang ibon, ay hindi ho yan no? May mga nire-raise na mga ibon. Eh yan para sa mga talagang yung livelihood, meron na, nasanay na, yung kalapate. Pero ang talagang disenyo ng Diyos sa ibon, ay sila'y lumipad, ang kanilang lugar ay ang himpapawid. Diyan ho sila. No? Ngayon tayong mga tao, anong disenyo ng Lord sa atin? Dinisenyo tayo ng Panginoon na kapag wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Naniniwala ba kayo kapag wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang magagawa? Wala kang magagawa, kapatid. Sabi nga, narito tayo sa mundong ito, hindi dahil sa mundo kaya tayo nabubuhay. We are here on earth, not because we are here on earth
na tayo nabubuhay. Hindi ho yun. No, narito ka sa mundong ito, hindi dahil itong mundong ito ang bumubuhay sa iyo. Hindi ho. Narito tayo sa mundong ito at dahil sa Diyos, kaya ka nabubuhay. Naniniwala ho ba kayo doon? Kaya ka nabubuhay na narito ka sa mundong ito dahil sa Diyos. Kung wala ang Diyos, hindi tayo mabubuhay. Yan ho ang totoo niyan. So our right atmosphere, o tamang lugar, is in God's presence. Kailangan nasa presensya ka ng Diyos. Kailangan nasa biyaya ka ng Diyos. Kailangan nasa layunin ng Diyos ang buhay mo. Kung wala kang buhay mo doon sa layunin ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa presensya ng Diyos, wala ka sa paglago. Yung personal na buhay natin ay lalago lang kapag ka ang Diyos ay nasa buhay natin. We must live in God's presence. The presence of God is very important in our lives. Ang sabi po, ang presensya ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ho natin. Hindi mo ipagpapalit yan. Kaya nga, alam niyo ho ba, yung tao talaga na nagpapahalaga na sa presence ng Panginoon, hindi niya pwedeng ipagpalit ang araw ng linggo sa kanyang anumamang bagay o gawain. Isa hong athlete, lalaban ho siya sa Olympic. Panlaban ho siya sa takbuhan. No? At itong athlete na ito, isang Christian, inatapat ang pagtakbo linggo. Oras ng pagsamba sa Panginoon. Alam niyo ba, hindi siya tumakbo. Hindi siya tumakbo. Na-document po yan, na balita. Hindi tumakbo ang athlete na ito, isang Olympic na pang buong daigdigan ho ito, ang labanan. Pero nabalita, dahil lang ho sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil sasambahin niya Diyos ang araw ng linggo na yon, hindi ho siya tumakbo. Ito hindi natin kayang gawin, di ba? Ang hirap hong gawin, pag merong mahalagang bagay na gagawin ka, kaya mo nang ipagpalit ang araw para sa Panginoon. Ba? Hindi ka sasamba kay Lord. Matitiis mo na hindi sambahin si Lord, kapalit ng isang para sa iyo ay mahalaga. Alam nyo, ang tao, kung maintindihan lang ho natin, our right atmosphere is in God's presence. Hindi mo pababayang mawala ang presence ng Lord sa buhay mo. Lagi mo yang hahanapin. Sabi ng Psalms chapter 42, as the deer pants for water, so as my soul thirsts in your presence, O God. Alam niyo ho ba yung kaluluwa natin, uhaw sa presensya ng Diyos? Ang usa ho, lagi ang hanap niya ay tubig ng batis. Yun ang hanap ng usa. Ang nature ho ng usa, yung deer, mga kapatid, yan ho ay merong sungay na parang sanga ng punong kahoy. O sanga ng mga kahoy na nakababa doon sa batis. Ganun ang kanilang mga sungay, di ba? Nakakita na ho kayo ng usa talaga, yung totoong usa, hindi lang sa drawing. Nakita natin parang sanga, na tuyong sanga, yung kanyang sungay. No? At ang usa ho, nature ho nito, gusto niya nakababad ang kanyang buong katawan, mula pa hanggang dito sa kanyang leeg, sa tubig ng batis. Nakalitaw lang ho yung kanyang ilong. Kasi yun ho yung disenyo ng Diyos sa kanila, para sila ay maprotektahan. Napoprotektuhan ang usa kapag siya'y nandoon sa lugar na yun. Safe ho siya. Bakit? Kasi ang usa, yan ang target ng mga ng leon, ng mga tigre, yung mga babangis na ayop, oso. Yan ho, target ho ang usa. Pagkain ho sila. Kaya sila ho, lagi nandoon sa tubig, hindi ho sila makikilala ho doon. Kala, sanga lang ho ng punong kahoy, na nandun ho ang kanilang ulo o sanga o sungay. At yan ho ang kalagayan din natin. Nararamdaman ho nating protektado ho tayo, ligtas ho tayo, kapag nasa presensya ho tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kayo ba naniniwala ang presensya ng Diyos ay nagdadala sa atin sa kaligtasan? Amen. Ligtas ka, safe ka, meron kang peace, meron kang joy kapag ka nasa presence ka ng ating Panginoon. So mahalaga ho sa paglagong personal ang ating pong kapaligiran.
right atmosphere, sabing ganon, ito ho ay nagdadala sa atin sa personal na paglago. So huwag kang pupunta sa lugar na hindi ka lalago. Huwag kang magbabad sa telebisyon, hindi ka lalago dyan. Hindi ko naman sinabi huwag ka nang manood ng TV, pero huwag ka naman sumobra dyan. Hindi na, ang isang mananampalataya, mas gusto pa niyang manood ng 3 oras, 4 na oras, kaysa ho siya ay mag-pray kahit man lang 30 minutes o magbasa ng Bible kahit 30 minutes. Hindi niya gagawin yon. Mas gusto pa niya nasa television 4 hours a day. Yung iba nga, hindi lang 4 hours No? Pagtuntong ng alas 7 ng umaga, nakaharap na sa TV, hanggang tanghali, yung kakain lang ng tanghalian, hindi papatayin yan, hanggang hapon na naman yan. Intindi ho. Meron nung ganon. No? Meron nung mga ganon. Sa tingin mo ba, lalago ka? Hindi ka lalago. Polluted na ang isip mo. Kung violente ang pinanonood mo, medyo violente ang dating mo. Kapag ang pinanonood mo ay mga adulterer, yung mga palitan ng asawa, baka yun na rin na maisip mo. Pwede pala yun. No? Pwede pala magpalit ng asawa. Yun ang napupulot mo doon. Kung ikaw ang kakampi mo ay yung pinakabida, kapag kaho siya ay naaapi, galit na galit ka rin doon sa kontrabida. No? Tingnan nyo, nagagalit ka pa. Hindi mo man kilala yung, pero nagagalit ka. No? Na-arouse yung emotion mo. Sabihin mo, salbahe talaga to. Kasi binugulpi yung bida Alam nyo, ganyan. Walang paglago. Kaya nga, kung pwede lang alisin na ang telebisyon, alisin na natin Kaya lang, hindi pwede Personal na buhay niya, pero dapat yung personal na buhay mo, palaguin mo kay Lord. Huwag mong palaguin sa mga pelikula. No? Tuwan-tuwa pa yung mga no? Believer na, tuwan-tuwa pa, babad na babad sa TV. Sa Bible, hindi makapagbabad. Tanungin mo, may devotion ka kapatid? Wala Sabihin sa leader, wala busy hindi ko magawa Busy sa TV. No, talagang magiging honest tayo. Tanungin ko kayo, magiging honest tayo. Wala ka bang panahon talaga sa devotion o meron? Magtapat tayo, honest. Meron. Ang totoo, ayaw mo lang bigyan ng panahon. Yun ang totoo Huwag ka na magtago ng katotohanan. Minsan ayaw lang nating magtapat. Ang totoo, pasya lang ko kayo, sigurado, biglain ko kayo, pumunta ako ng gabi sa inyo, baka nakatuto kayo sa television. Minsan magpapasyal nga ako, so surprise ko. Hello? So surprise ko nga kayo, bandang mga alas 7 yung tapos ng kumain ng hapunan, o kaya alas 8. Tingnan ko, baka mga nakaganon lahat, o baka hindi ako maramdaman na lumapit ng ganon dahil nakaganyan Galit na galit pa tayo sa mga producer ng mga telenovela. Bakit ka nagagalit sa producer? Dami-daming patalastas. Pinakikialaman mo hanap buhay nila yun Galit ka pa masyadong madaming patalastas. Ayaw pang ituloy-tuloy. Nakikialam ka pa sa director at saka sa producer. Paano sila kikita? Minsan mga kapatid, hindi tayo lumalago kasi kasalanan natin. Huwag nating sisihin ang church. Minsan ang church ang nababagsakan ng sisi, ang pastor, ang cell leader, wala ang sarili mo, ang tingnan mo. Sarili mo, sisihin mo yan. Kasi kailangan ma-challenge ka for your own personal growth. Alam nyo ba, ang challenge natin, yung sarili mo muna. Yan ang dapat mong pagsikapan. Paano mo mapasunod ang sarili mo? Challenge to rule ourselves. Meron tayong topic niyan. Pag-aaralan din natin yan. Challenge to rule yourself. Paano ko ba pangungunahan ang sarili ko? No, ang hirap maging manguna sa iba kung ang sarili mo hindi mo pa kayang pangunahan. Sarili mo pa lang, hindi mo na kaya Kaya mo bang pangunahan ng iba? Kung yung sarili mo, hindi mo na kayang pangunahan, paano ka makakapag-share sa iba? Paano ka makakapag-wiwin ng soul? Yung mismong sarili mo, hindi mo mapalago sa spiritual na bagay. Mga kapatid, right atmosphere, tamang kapaligiran, tamang lugar. Yung pakipagkwentuhan, okay. Pero yung nagtatagal ka sa pakipagkwentuhan, hindi na dapat. Bawasan mo na. Bawasan mo, kapatid. Yung sa mga gadget, sino may mga dyan? Uso na ngayon yung mga iPad, yung mga tablet, mga capsule, uso na no? So, mga kapatid, yung mga gadget na yan,
tablet. May capsule pa. No, yan. Narinig nyo pa yung capsule. Lalabas na huraw yan. Lalabas na yung capsule. Hallelujah. Mga kapatid, yung mga gadget na yan, minsan napupuyat dyan ang mga mananampalataya. No, kunyari, pastor, wala talagang time, may busy sa trabaho, pero nagbababad ho doon sa kanyang gadget. Binless ka ni Lord ng isang gadget, purihin mo ang Diyos, pinagpala ka, meron kang gadget na ganyan, worth 30,000, worth 25,000, talagang iyan ay blessing yan, pero gamitin mo yan sa tama. Huwag mong puyatin ang sarili mo dyan, at tapos hindi mo na nagagawa ang paglago mo bilang espiritual sa nabuhay sa sarili mo. Diba? Marami na pupuyat sa cellphone, pupuyat sa mga Facebook, no? Kung ano-anong mga pinaggagawa, sabi, bawasan natin ang paggawa ng mga unnecessary things. Hello? Kailangan bawasin natin ang paggawa ng mga unnecessary things. Ang pag sinabing unnecessary things, hindi nakakatulong. Hindi nakapagbibigay sa iyo ng paglago. Kaya nga napuyat ka eh. Pag napuyat ka na, ano na ngayon? Hindi na makapag-early morning prayer. So napuyat eh. Bakit ka napuyat? Ano ginawa mo? Unnecessary things pala, oh. Ang mga pinagagagawa pala, unnecessary things. So kung mga bagay na hindi makakatulong, hindi naman mahalaga, huwag mo nang puyatin ang sarili mo. Matulog ka na maaga para magising ka na maaga. Amen? Di ba healthy na ang body mo, healthy pa ang espiritu mo? Di ba kailangan natin ng espiritong malusog at malusog din na physical na katawan. Ang hirap po talagang manalangin kapag kapuyat ka. Hindi ka ho talaga po pwede. Pag pinilit mo, nandiyan ka nga, pero baka ma-video ka pa. Natutulog ka pala. No? Unang dating mo, karaba. Maya-maya nanahimik. Tulog na pala si kapatid. Nung una, lakas nung kanya, saraba. Maya-maya, biglang nanahimik. Medyo lakad-lakad po, tiningnan ko, ay tulog! Tulog ho pala. Alam nyo, minsan naglalakad din ho ako. Sabi nga ni Sister Babe, si Pastor, hindi yata nagpe-pray. Hindi ho. Minsan, tapos na ako mag-pray, tapos titingin mo ako, makikita ko, may natutulog din. No? Bakit sobrang pagod eh. Gusto ng Espiritu, hindi kaya ng katawan. Pero kailangan ho, nasa atin ho ang disiplina. Amen po ba? Sabi nga ho, nung unang gobyerno natin, ano yung motto ng ating, slogan ng ating unang gobyerno? Yung matagal na mahala sa Pilipinas? Ano ho? Para sa kaunlaran ng bayan, disiplina ang kailangan. Panahon ng KBL ho yan. Kilusan ng bagong lipunan. Sabi, para sa kaunlaran ng bayan, disiplina ang kailangan. Kung gusto mong lumago sa sarili mong personal na buhay, magdisiplina ka sa sarili mo. Tama po ba? Eh kung hindi ka disiplinado, hindi ka talaga lalago. Right atmosphere. Ano ba ang kapaligiran at lugar para lumago ka? Humarap ka sa Bible, lalago ka talaga dyan. Humarap ka sa Diyos, manalangin ka, lalago ka dyan. Pumunta ka ng early morning prayer, yan ang lugar mo, lalago ka dyan. Mag-attend ka ng soaking prayer, lalago ka dyan. Mag-attend ka ng cell group, huwag mong pabayaan na hindi ka makapag-cell group every week. Once a week lang ho yan. Tapos, a-absent ka pa? Eh, yung tindi ho nun. Sayang. Once a week lang, tapos a-absent ka pa. Eh, kung sa loob ng isang buwan, 3 absent mo, 1 lang ang present mo. Naghihintay ka ba ng blessing niyan? Tapos sasabihin mo, si Lord, hindi naman tinutugon ang prayer ko eh. Mga kapatid, tandaan ho natin, right atmosphere is important. Mahalaga sa paglago natin. Pang-apat to, ito na ho, huli na. Salamat, huli na. Sabing ganyan. Hallelujah. Ito po pang-apat. Ang pagbibigay ng tamang pansin ay kailangan at mahalaga sa ating personal na paglago. Ang pagbibigay ng tamang pansin o sa English right focus. Right focus is crucial and important in our personal growth. Ang pagbibigay ng tamang pansin ay kailangan at mahalaga sa ating personal na paglago, sa ating paglago. Focus. Sabihin nga natin, focus. Focus mga kapatid.
Ang salitang focus, ang ibig sabihin niya, yung nasa tamang pansin ka. O nagbibigay ka ng pansin sa isang bagay. Focus ho yun. Kapag binigyan mo ng pansin ng isang bagay, nakapokus ka dyan, talagang ma-obsess ka dyan. No? Iyan bagay na yan, na binibigyan ng pansin, yan talaga ang magiging buhay mo. Yung tamang focus, right focus, is very crucial. Mga kapatid, crucial yan, and very important in our personal growth. Less worries and anxieties. Kailangan bawasan natin yung mga alalahanin ng buhay. Bawasan natin. Mas marami kang iniisip, wala ka sa focus niyan. Kapag ka ang dami mong iniisip, ang dami mong inaalaala, mawawala ka sa focus. No, minsan hindi mo na trabaho, kinukuha mo pa. Yan ho ang mahirap po sa akin. Diyan ko ho sinusupil ang sarili ko. Mga kapatid, yung talagang focus ko bilang isang pastor at isang leader ng church. Minsan nadadala ho ako, minsan talagang wala Sabi ko, wala akong mailagay dito, walang tao rito. No, kaya pag nagpagawa ho ang church, mayroong pagawain, talaga ako pa rin. Wala kang mailagay. No? Walang maitama pang tao rito. Nagpe-pray ho tayo. Talagang sino talaga yung mailalagay natin sa ganyan, yung maintenance ho, yung mamamahala sa building. Kapag may pagawain, siya na lang ho. No? Hindi na si pastor. No? Iyan ho ang pinagpe-pray ko. Kasi gusto ko talaga mag-focus talaga na talaga, tutok talaga doon sa lahat ng gawain natin dito. Na ma-monitor talaga ang lahat ng training, ma-monitor ho ang G12, ma-monitor ho ang mga prayer activities. Yun ho ang gusto kong mangyari. At tinutulungan tayo ng Panginoon dyan. No? Kasi sa kasalukuyan, wala pa naman talaga Walang mailagay. Kaya ang focus mahalaga. Pagka meron kang focus, alam natin yan ay magdadala sa iyo sa paglago. Naniniwala ba kayo? Anumang bagay na ginagawa mo araw-araw ay magiging sanay ka na sa bagay na yan? Sinong naniniwala? Ang kasanayan ay paggawa lang nito ng araw-araw. Amen? Di ba? Pag araw-araw mong ginagawa, ano mangyayari sa'yo? Sanay na sanay ka na dyan. Sanay na sanay ka. Di ba? Pag nagpe-pray ka everyday, sanay na sanay ka na. Kasi kasanayan lang. Ibig sabihin, nasanay ka na, sanayan lang yan. Yun ang focus na sinasabi. Hindi ka dapat magpadala sa anumang mga kabalisan o alalahanin ng buhay. Sa anumang mga bagay na walang maidudulot o maitutulong sa iyong personal na paglago. Mga kapatid, yan yung 4. Ulitin ko. Katulad daw ho ng palma, yaong buhay ng matuwid ay lalago at tatatag. At ang puno ng sedro, lalagong mainam. At tulad din tayo ng puno ng sedro, na lalagong mainam. Sabi ho dyan sa mga sumunod na talata 13 hanggang sumunod na talata, sa Psalms 92, dito sa verse 13, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Alam niyo ba ang sabi rito, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. So alam niyo, walang age limit. Sabihin mo sa katabi mo, no age limit. Hallelujah. Huwag mo sabing matanda ka na, ay para sa mga bata na lang yan. Yung paghayo sa mga bata na lang. Kayo na lang mag-witness, malalakas pa kayo. Kayo na lang ang mag-share, mag-win soul. Kami matanda na. Hindi Sabi rito, tuloy ang pagbunga kahit na ito ay tumanda. Lahat ng matanda, magsabi ng amen. Wala ayaw nila na matanda. Tingnan nyo, ayaw nyo kaya nga, lahat tayo dito, bata. Kaya naniniwala ako, tayong lahat ay magbubunga. Amen? No, ayaw nyo na matanda Ulitin natin, mga matatanda, ang sabi ng amen. Merong ilan-ilan. Senior na yan, si Brother Rico Senior yan. 60, 61 yata. So, mga senior, alam nyo, walang tumatanda pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen?
Tandaan ho ninyo, walang tumatanda pagdating sa gawain ng Panginoon. Kasi sabi nga ho, katulad ng agila, ikaw ay lilipad ng lilipad. Tumakbo ka, hindi ka manghihina. Lumakad ka ng lumakad, hindi ka manlulupaypay. Kasi nagpapanibagong lakas ka, nagpapanibagong sigla ka. Alam niyo ba yung nagpe-pray everyday? Laging mayroong bagong lakas yan sa kanyang buhay. Lagi kang malakas kapag ka nasa presensya ka ng ating Panginoon. Lahat ng pogi, magsabi ng amen. Pati babae, nag-amen, no? May babae na palang pogi ngayon. Ulitin natin. Medyo hindi narinig ang tanong. Lahat ng pogi, magsabi ng amen. Ayan. Yung iba, nahihiya. Walang tiwala sa sarili. Alam nyo yung pogi, ang ibig sabihin niyan? Presence of God in me. Kaya pogi. Kapag pogi ka, presence of God in me. Nasa iyo ang presensya ng Diyos, kaya pogi ka. Amen? Pero pag wala sa presensya ng Diyos, hindi ka pogi. Alam nyo, iyan ang ibig sabihin eh. Mga kapatid, itong apat na ito, na sangkap sa paglago. Paano lumago ang isang Kristiyano o isang mananampalataya? Ulitin ko, kailangan natin ang tulong ng iba sa ating personal na paglago. Pangalawa, ang paglago ay mangyayari kapag ito ay pinaghandaan o sinadya. Pangatlo, ang tamang lugar o kapaligiran ay kailangan na kailangan sa ating paglago. Pang-apat, kailangan nating ang tamang pansin sa ating personal na paglago. Right focus in our personal growth. Mga kapatid, ang isang lumalago, dito tayo magwawakas, ang isang malagong mananampalataya sa kanyang personal na buhay, ito ay isang mananampalataya na namumunga sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ulitin ko, ang isang malago na mananampalataya sa personal na buhay niya, no? Tandaan natin, personal na buhay. Kapag malago ka sa personal na buhay mo, alam niyo ba, mamumunga ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Spiritual aspect, mental aspect, ano pa? Ano pang aspeto ng buhay? Financial aspect, even physical aspect or social aspect ng buhay mo, magiging mabunga ho yan. Kaya ho, hindi ho nagiging mabunga tayo sa mga iba't ibang aspeto ng buhay natin because we are not grow. We did not grow in our personal life. Hindi tayo kasi lumago sa personal na buhay natin. Yun ang totoo. Pagka malago ka sa personal na buhay mo, mamumunga ka. Sabi ko rito, right roots, no? Ito pong ang tamang pag-uugat ay magdadala sa isang puno ng saganang pamumunga. Ulitin ko ho, ang tamang pag-uugat ay magdadala sa isang puno ng tamang pamumunga. Kapag ang isang punong kahoy ay talagang nag-ugat at naging tama ang kanyang pag-uugat, alam nyo, mamumunga ho yan ng sagana. Yung personal na buhay natin, dapat to nag-ugat ho yan. Tumibay, lumago, at talagang tumatag ang buhay mo. Kapag tumatag ho yan, it's time for harvest. Mga kapatid, dapat ka nang magalak sapagkat ikaw ay aani ng mga bunga ng iyong paglago. Huwag kang umasang umani ng bunga kung hindi ka lumalago pa sa personal na buhay mo. Sikapin ho natin na lumago muna tayo sa personal na buhay natin para ho tayo ay umani ng mga bunga ng ating personal na paglago. Diyan ho nakikita natin ang ibang Kristiyano, why they are prospering. Bakit sumasagana ang mga tao ito? Because they grow first in their personal life. Sikapin mo yan, kapatid, hindi sinungaling ang Diyos. Katulad daw ng puno ng palma, ang taong matwid, tatatagya ang buhay. Parang sedro, kahoy sa Libano, lalago na mainam. Ganun ho tayo, ine-expect ni Lord. Gusto niya, maging katulad tayo ng palma at puno ng sedro.
Isang kwento ho, isang tao na namumutol ng punong kahoy. Magaling ho siya magputol. Malakas, no? Mabilis magputol. Minsan, merong isang laging company na nag-hire ng mga cutter. Mga cutter, nagpuputol ng mga puno. So, nung araw, wala pa yung mga no? Palakol pa lang ang pinampuputol. So, itong taong ito nag-apply, dala yung kanyang palakol. Okay, sige, testingin kita, sabi nung manager. Kung ilang puno mapuputol mo sa buong maghapon. So, nagputulo siya, nagsimula siya, umaga. Sa maghapon, nakaputol siya ng 13 puno. Sabi nung may-ari, tanggap ka na. Magsimula ka na bukas. So, nagsimula ho siya. Unang araw niya, nakaputol siya, 13 uli. Ang lakas ho niya, ang bilis. Pangalawang araw, nakaputol siya, 11. Habang tumatagal ho, no, pangatlong araw, pang-apat na araw, bumababaho ang kanyang napuputol. Pang-apat na araw, napansin ng may-ari, 5 na lang ang naputol. Panlimang araw, 3 na lang. Pinatawag ho niya, sabi niya, Mr. Cutter, napansin ko, bakit bumababa rito yung napuputol mo? Noon, 13, ngayon, naging 7, tapos 5, ngayon 3 na lang. Ano ba ang problema? Ano yung ba, sir? Hindi naman ho ako nagpabaya. Ako naman ho'y masipag. Tanungin niyo ho, mga kasama ko. Ako ang unang dumarating. Maagang maaga ho, nagtatrabaho na ako. Ako pa rin ho ang huling umaalis. Dumarating na ako ng maaga, umaalis pa ho ako ng huli. Ako pa ang huling umuwi. Talagang gumagawa ako, nagtatrabaho talaga. Ganon ba? Sabi nung anong problema? Sige nga, minsan sinamahan niya magputol ng puno, nakita niya kung anong problema ng Mr. Cutter. Sabi niya, akin na yung palakol mo. Sabi niya gano'n. Ibinigay yung palakol. Hasain natin yung palakol. Hinasaho yung palakol. Nung mahasa yung palakol, sabi niya, okay, magputol ka uli ng punong kahoy. Nagputol uli siya. Nakita nung nagpuputol si Mr. Cutter, ang bilis na naman niya magputol. Yung pala, pumurol na yung kanyang palakol. Alam niyo ho ba, minsan, kaya hindi ho tayo lumalago sa buhay natin. Masipag ka nga, matalino ka nga, pero mapurol ka. Maraming tao masipag, matalino, pero ang problema niya, siya ay mapurol. Mapurol. Walang talas. Walang talim. Masipag. Matalino. Wala naman hong talas. Mapurol. Kahit ano gawin mong sibak ka ng sibak dyan, hindi mo kayang sibakin yan . Mapurol na . Kailangan ihasa mo yan. Mga kapatid, tayo sa ating personal growth, kailangan inihasa natin ang buhay natin sa mga bagay patungkol sa Lord. Wala ka nang alam, ayaw mo pang ihasa ang sarili mo. Hindi ho makukuha yan sa sipag lang, hindi makukuha yan sa talino lang, kailangan ho natin yung maging matalim po tayo, yung hasa ho tayo sa gawain ng Panginoon. Meron ng isang pastor, hindi man ho nayari ng grade 6. San Fernando, miyembro ng isang malaking church sa San Fernando, City of San Fernando. Hindi man ho natapos ng grade 6. Pero alam niyo ba, siya ho ay nahasa sa gawain ng Panginoon. Lalo na ho sa pananalangin. Alam niyo ba itong pastor na to? Ini-invite to ng malalaking church sa Manila, katulad ng Word for the World. Laging nandyan yan, bisita ho siya. Speaker ho siya. Hindi naman ho talagang magaling magsalita. Pag nagsalita talaga, paiba-iba ho rin ang tema ng kanyang mga sinasabi. Pero alam nyo, dahil hasaho siya sa gawain ng Panginoon, sa pananalangin, sa evangelism, nasanay ho ang taong ito, alam nyo ba, ginagamit siya mightily ng Panginoon. Hindi ho tapos ng pag-aaral. Siya ho ay graduate ng UP. Doon lang siya nag-graduate sa UP. Alam nyo ba yung yung UP? University of Prayer. Hindi ho University of the Philippines. Nag-graduate ho sa University of Prayer. Kaya itong taong ito, hasa. Matalas. Hindi matalino. Hindi naman ho masyadong kasipagan. Pero
dumating ho yung kanyang sipag, yung kanyang talino, nang siya ho'y mahasa sa gawain ng Panginoon, sa panalangin, sa evangelism. Huwag mong problemahin na wala kang alam. Basta ihasa mo ngayon ang sarili mo. Magbabad ka sa gawain ng Panginoon. Magkaroon ka ng paglagong personal at ang Diyos gagamitin ka. Makikita mo, ang Diyos pala, makapangyarihan, gagamitin ka niya mightily and effectively. Amen? Palakpakan ho natin si Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tumayo tayo po'y manalangin sa Panginoon. O dakila ang pangalan mo. Niluluwalhati ka namin, amang banal na sa langit. Ang personal na paglago ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon ay lalago lamang kapag ang bawat mananampalataya ay meron na hong paglagong personal. Kailangan ho tayo ng Panginoon. We bless your name, Jesus. Panginoon, salamat po ngayong umaga sa mga katotohanan na itinuro niyo po sa amin. Ikaw lamang po ang aming Diyos. Karapat-dapat kang pasalamatan. Sa iyo po kami nagtitiwala ng lubusan. Gawin niyo nga po, Panginoon, nakatulad po kami ng palma, isang matuwid na tatatag ang buhay, at parang sedro, kahoy sa Libano, na ito'y lalago ng mainam. Panginoon, salamat po sa iyo. Napakabuti mo. Kailangan ka namin, Panginoon. Kung wala ka sa buhay namin, wala kaming magagawa. Sasambahin ho natin ang Panginoon. This time, let's worship the living God before we declare God's blessing and our final prayer sa buhay ng bawat isa. Oh, bless your name. Glory to the living God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God. Sinasamba sa lugar na ito. Ikaw lamang ay tinataas po namin sapagkat karapat-dapat ka. Panginoon, ginawa mo na ang lahat para kami ay pagpalain mo. Lahat ng bagay ay inihanda nyo na para sa aming paglago. Para kami, Panginoon, ay isang maging mabungang mananampalataya. Katulad kami ng palma, katulad kami ng sedro, kahoy sa Libano, natatatag. Nagkakaroon kami ng mainam na pamumunga, Panginoon. Hindi kami nilikha mo para pabayaan. Ginawa mo ang lahat sa buhay namin para kami pagpalain mo. Panginoon, narito po kami sa harapan nyo. Bawat isa ho sa amin ay nagpapakumbaba. Kinikilala ho namin, Panginoon, ng aming paglago ay hindi ho dahil sa iyo, o hindi, ang aming hindi paglago ay hindi dahil sa iyo, o hindi dahil sa kanino paman, kundi dahil sa aming sariling kapabayaan. Hindi ho namin talaga inisip at pinaghandaan na lumago kami sa personal na buhay namin. Panginoon, narito ho kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba ho kami. Patuloy po kayong mangusap sa bawat buhay na naririto ngayon. Kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nangusap sa atin ang kanyang katotohanan, salita niya, na ikaw ay gusto ng Panginoon na lumago sa iyong personal na buhay. Bilang isang mananampalataya, ang gusto ng Panginoon sa iyo ay maging matatag ka. Ikaw ay maging mataas, matibay, na anumang pagsubok, anumang mga problema dumating sa iyo, hindi ka matitinag. Hindi ka matatangay ng anumang mga sitwasyon. Anumang mga tukso, hindi ka bumibigay. Sapagkat ikaw ay matatag, matibay at malagong mananampalataya. Lord, we bless you today. We exalt your most holy name, Lord Jesus. Pabayaan niyo po, Panginoon, ng salita niyo ay patuloy na tumitimo sa puso namin. Nangungusap ng may kapangyarihan. Binababaho namin aming sarili, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang. Sa lahat, Panginoon, ng kapabayaan mo namin. Ang pagbibigay namin ng panahon sa ibang bagay,
dapat sa iyong mga salita. Ang hindi namin pagkapasakop sa kalooban mo, ang aming kapabayaan at katamaran sa mga bagay po tungkol sa iyo. Kaya kami hindi lumago. Kaya kami nananatiling ganito, mahina. Nananatili kami, Panginoon, na walang bunga. Patawad, Panginoon, sa lahat ng kakulangan at kapabayaan namin. Muli po naming pinapasakop sa iyo ang sarili ho namin. Lord, tulungan niyo kami na mapagtagumpayan namin ang aming mga sarili. Paano namin pangunahan ang aming sarili? Banal na Espiritu, puspusan niyo ang bawat buhay na naririto ngayon. Salamat po sa iyong mga salita. Muli po namin kinikilala na ikaw ang makapangyari, hindi kami. Ang kalooban mong maganap, hindi aming sariling kalooban. Lalago ang bawat isa, mamumunga ng sagana, at ang bawat buhay na ito ay magiging kagagamit-gamit para sa iyo. Magdadala, Panginoon, ng maraming kaluluwa sa iyong kaharian, at sila po, Panginoon, ay magbibigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po. Muli po ang papuri karangalan sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at aming tagapagligtas, na tayo magkaisa magsabi ng Amen. 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 Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo makakaupo na.